Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3031 Magpakasal sa isang asawa. Alam ng haring ito na si Mr. Longwu ay isang lalaking may ugali, mabait, at mahilig sa magagandang babae, kaya espesyal kung ipininta ang larawang ito bago ka dumating. Prinsipe Maimeti, magaling ka, nakangiting sabi ni Longwu. Bumili, anong bibilhin? Mameti, hindi mo ba tinatawag ang pangalan na iyon? Sumimangot si Digonetti, pagkatapos ay ngumiti ng walang pakialam. Masaya si Mr. Longwu, kahit anong gusto mong itawag dito. Nabalitaan ko na matutulungan mo akong makuha ito, ano ang hinahanap na order para sa matandang kalbong asno na iyon? Nakahiga si Longwu Shiren sa malambot na pagkalugmok. Si Mr. Longwu ay talagang straight to the point at hindi gumagawa ng anumang ditor, nakangiting sabi ni Digonetti. Ang pinaka nakakainis sa tito na to ay ang maglibot-libot. Tsaka hindi ka naman kagandahan, anong silbi ng kachat mo? Kinuha ni Longwu ang lingguo sa isang mangkok ng prutas sa tabi niya, at kinain ito ng diretsyo. Umupo si Digonetti sa isang tabi at nakangiting nagtanong, ang haring ito ay medyo interesado kay Mr. Longwu. Bago pag-usapan ang wanted order, pwede ba akong magtanong kay Mr. Bakit mo gustong pumunta sa Aragorn, Mr., para patayin ang dalawang higanti ni Nabushi at Watchang? Gusto nila akong patayin, syempre gusto ko silang patayin. Ngunit tila walang puot sa pagitan ni Mr. at Bushi Jingo. Napabuntong hininga si Longwu matapos makahinga ng maluwag, hindi ito para sa mga babae. Babae. Oo, noong panahong iyon, si Lao Su ay naglalakbay sa Aragon kasama ang isang matalik na kaibigan. Bilang A. Resulta, hinuli kami ng alagad na hindi kumain. Kung hindi naghiganti si Lao Su, hindi ba nakakahiya sa harap ng mga babae? Dahil dito, hindi na mapipigilan ang kaguluhang ito, who knows na kapag mas marami kang pumatay, mas Bamaantong hininga si Longwu, mabuti na lang, mabilis akong nadulas, at lahat ng 5 pinagsama-sama ng isang isip na iyon ay walang laman, ito ay wala. Hindi pa nga ako lumalaban, at ang aking mga mata ay bulag. Pambihira para sa kanyang mga nasasakupan ng makatakas, ngunit pati na rin ang pumatay ng isang impermanence, na ginagawang hinahangaan siya ng haring ito. Utot yan, nawala yung babae. Napabuntong hininga si Longwu. Sa kakayahan ni Mr., hindi madaling makakuha ng magandang babae. You know what, ganun ba ako casual na tao? Pwede kang magsalita ng kahit anong gusto mo. Mukhang mayabang si Longwu. Medyo naninigas ang ekspresyon ni Digonetti, at talagang naguguluhan siya. Masasabi ito ni Longwu. Si Mr. Longwu ay nagsabi ng oo, si Diguan ay sumunod pa rin sa kanyang bibig. Maaari mo ba akong tulungan na makuha ang wanted order? Tanong ni Longwu. Mr. Longwu, iyon lang, kung gusto mong tulungan kang tanggalin ang wanted order, kailangan mo ng dahilan. Kung wala kang kinalaman sa aming Platinum Royal Family, ito ay natural na hindi nararapat. Kaya, kailangan mo ng gentleman sa aming Palatine. The Royal Family, it is convenient to hold some positions, nakangiting sabi ni Digonetti. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong si Lao Su ang maging Royal Affairs mo. Si Lao Su ay hindi interesado. Ikaw ay isang bukas na mundo, at gusto mo pa ring pamahalaan ang Lao Su. Hinamak ni Longwu. Mr. Misunderstood, sabi ni Digonetti when, kaming Platinum Protoss ay palaging sabik na maghanap ng mga talento. Napatunayan na ni Mr. kung magrekomenda ang haring ito, maaari siyang direktang maupo sa Platinum Throne, at maging pala the 8th Prince, ng Dini Royal Family. Ano? Anong Platinum Throne? Naguguluhang tanong ni Longwu. Nagpaliwanag ng kaunti si Digonetti. Lumalabas na sa ilalim ng God Emperor Kailan, mayroong 7 strategic level powerhouses sa Platinum Protoss. Ang mga madiskarteng grado ng Protoss na ito ay binigyan ng Platinum Throne ng maharlikang pamilya. Hindi alintana kung sila ay naging maharlikang pamilya, nasiyahan sila sa pagtrato sa Platinum Prince ng pantay. Sa madaling salita, ito ang pinakamataas na gantimpala para sa Platinum Protoss na manalo sa mga madiskarteng powerhouse. Umupo sa Platinum Throne at maging ibang apelyido na prinsipe ng ating Palatine Royal Family. Sa oras na iyon, magiging miyembro ka rin ng ating Heavenly God Empire, at ang mga Diyos at monghe ay hindi mahusay na magbigay ng mukha sa atin. Pupunta kami ng pribado upang humingi ng tawad at magpadala pagkatapos mong mag-order ng isang bagay, ang mga bagay ay pipigilan. At, magkakaroon ka ng walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan sa hinaharap. Oo nga pala, ang mga duwende, na sikat sa magagandang babae, ay mga basalyo rin ng ating mga Diyos. Digonetti pagkasabi noon, kumikinang na ang mga mata ni Longwu. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, umiling si Longwu. Hindi. Kung si Lao Su ang magiging prinsipe ng iyong lahi ng Diyos, hindi ba kita tutulungan na harapin ang ibang puwersa? At saka, tao ako, at hindi ko kayang umihi sa iyo. Dapat mo akong tretuhin bilang isang tagalabas. Huwag subukang samantalahin ito. Si Laozi, kahit hindi masyadong matalino si Laozi, hindi siya tanga. Umiling si Longwu. Mr. Longwu, para kumbinsihin ka sa katapatan ng haring ito. Sa katunayan, tungkol dito. Ang haring ito ay nakaisip din ng solusyon para sa iyo.
Iniunat ni Digonetti ang kanyang kamay at itinuro ang painting. Sir, interesado ka ba sa babaeng nasa painting? Oo, sobra. Nagmamadaling sabi ni Longwu. Iyan ang kapatid ng hari, ang hiyas ng ama, si Prinsesa Patricia. Prinsesa, si Longwu ay nagnanais, kung gayon. Kung gayon siya ay nasa palasyo. Oo, ngunit siya ay pansamantalang nakakulong at hindi komportable na magkita-kita, sabi ni Digonet. Bakit ikulong? Hindi ba't ito ang hiyas sa palad mo? Iniisip ni Tai Kang, ang emperor ng baril, na ang nakatatandang kapatid na babae ay nagkasala sa pakikipagtulungan sa kaaway. Upang mapatahimik ang emperor ng baril at ang kaharian ng pilak, ang ama ay kailangang pansamantalang ikulong ang kanyang kapatid. Hindi ko siya matatalo. Ngunit, kahit na nakakulong ang aking nakatatandang kapatid na babae, halos araw-araw ay binibisita ng aking ama. Sa puso ng aking ama, ang aking nakatatandang kapatid na babae ang kanyang pinaka-kinikilalang anak. Kung lalaki ang aking nakatatandang kapatid na babae, natatakot ako na ang prinsipe ng korona ay hindi ang hari. Pinaikit ni Digonetti ang kanyang mga mata. Ikaw Platinum Frutos, dapat lalaki ang tagapagmana. Hindi ba pwedeng reyna ka? Tanong ni Longwu. Oo, mayroong isang sitwasyon kung saan ang isang babae ay maaaring magmana ng trono, sabi ni Digonetti. Ano ang sitwasyon? Prinsesa. Ang unang nakarating sa madiskarteng antas, kwalipikadong maging koronang prinsipe, o maging ang bagong emperador ng direkta. Bahagyang ngumiti si Digonetti, ngunit naging malungkot ang kanyang mukha. Tumawa si Longwu at nagsabi, sabihin ko lang, sa eroplano ng Taishi, paano mo mahuhusgahan ang antas ng lakas, at ang relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae ay umutot. Ikaw ay isang mamimili, makikita mo na ikaw ay labis na nag-aalala tungkol sa magandang kapatid na ito. Bakit? Napakataas ng talento ni Princess Patricia. Ito ba ay isang banta sa iyo? Kung hindi mataas ang talento, bakit dapat bigyang pansin ng ama? Sa totoo lang. Kung hindi dahil sa aksidente ng kapatid ko, umalis siya sa loob ng ilang panahon, at halos mawala ang kanyang paglilinang. Natatakot ako na hindi nagarantisado ang aking pwesto sa korona, napabuntong hininga si Diguan. Mukhang naguguluhan si Longwu, kung gayon, bakit mo ako hinahanap? Gusto kong patayin mo ang prinsesa para sa iyo. Hindi ko matatalo si Kailand. Huwag mong isipin na hindi ko alam, may kahit 2 strategic level sa palasyo mo. Patayin ang aking kapatid na babae, ang ama at ang emperador ay hindi pa kakawalan ng hari, at ito ay talagang hindi makatotohanan. Sasabihin ko lang. So anong gusto mo? Sinabi ni Digonetti na may mapaglarong ngiti, Mr. Longwu. Gusto mo bang pakasalan ang kapatid ko? Kabanata 3032 Pangit at Malas. Medyo nagulat si Longwu, tapos medyo nahihiya yung ekspresyon niya, hehingumiti at hinawakan yung likod ng ulo niya. Ikaw na bayaw, maaari kang magsalita ng diretsyo, ako ay may manipis na balat, at wala akong lakas ng loob na sagutin ang panghabang buhay na pangyayaring ito. Sinubukan ni Digonetti ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang sarili, at pagkatapos ay pinigilan ang pagnanasa na pag-alitan si Longwu dahil sa pagiging walang hiya. Manipis ka pa rin ba? Walang salita, nagsisimula kang tumawag sa iyong bayaw. Ilang hakbang ang nilaktawan nito. Mr. Longwu, mukhang nasisiyahan ka na kay Prinsesa Patricia. Maganda siya, at isa siyang prinsesa. Kung gusto niya, matatanggap ko ito ng may pag-aatubili, pag-ungol ni Longwu. Haha, blessing ng kapatid ko na makita si Mr. Longwu. Nakangiting papuri ni Digonetti. Tama, ako ang pinakadedikadong tao, at karamihan sa mga kababaihan ay hindi hawakan ito, mukhang matuwid at kahanga-hanga si Longwu. Pilit na pinisil ni Digonetti ang kanyang hita, magalang na nakangiti. Kung ganoon ay kung papayag si Mr. na maging miyembro ng Platinum Throne, tutulungan ko si Mr. na pakasalan ng prinsesa, paano yun? Huwag kang tanga, di ba gusto mo lang pakasalan ng kapatid mo, para hindi na siya bagay na maging crown prince, guarantee your status. Maganda man ang prinsesa, ayoko namang gawing sibat mo. Not to mention na baka hindi payag ang prinsesa na pakasalan ako, masyadong delikado ang prinsipe na ito. Ikan-away ni Longwuzi ang kanyang kamay. Natural na alam ni Digonetti na hindi ganoon kadali na matagumpay na hikayatin siya. Kung talagang madaling pumayag itong si Longwu, para siyang multo. Kung gayon si Mr. ay maaaring magsalita tungkol sa kanyang sariling mga kondisyon, paano siya magiging handa na maging isang pamilya sa amin? Tanong ni Diguan. Hinawakan ni Longwu ang kanyang baba, maaari mong banggitin ang anumang gusto mo. Maaari mo pang pag-usapan muna ito, nakangiting sabi ni Digonetti. Una sa lahat, syempre, ang wanted order na ito ay aalisin kay Lao Su. Hayaan ang kalbong asno na iyan na huwag nang makipagkulitan kay Lao Su. Pangalawa, kailangan kong hayaang makita ni Lao Su ang prinsesa at tingnan kung payag ba siyang pakasalan ako. Kung ako, huwag magtanim ng damdamin, paano ko malalaman mo kung magiging matagumpay ang kasal na ito? Ang wanted order, siguradong makukuha ng haring ito, pero, nakakulong ang kapatid ko. Natatakot akong mahihirapan akong makilala ang asawa ko sa panahong ito at magkaroon ng relasyon, nakasimangot si Digonetti. Tapos kausap mo, hindi mo man lang siya nakikita, at sabi mo gusto mo siyang pakasalan sa akin. Tumitig si Longwu.
Huwag kang mag-alala, Ginoo, pansamantalang nakakulong ang aking kapatid na babae dahil sa panggigipit ng emperador ng baril na si Tai Kang. Tinapos ni Tai Kang ang pag-atake sa ikapitong kaharian, makikipagkompetensya siya sa Diyos ng Espada at Asmodeus. Kung matalo ako, mababawi ng kapatid ko ang kanyang kalayaan. Ang haring ito ay nakatuon sa hinaharap. Ang aking Platinum Protoss ay nasa eroplano ng Tai Shi at tatagal magpakailanman. Gaano man natin labanan ang digmaan sa Diablo, hindi ito makakaapekto sa ating Palatine Royal Family. Maaari kang maging prinsipe ng ang aming Platinum Family muna, at kapag natapos na ang digmaang ito, natural na mapapadikit ka sa kapatid ko. Umiling si Long Wu, ikaw may mati, napakatuso mo. Sa huli, kay Lao Zi pa rin muna. Aasa ako sa iyo. Hindi. Kailangan kong makasigurado na mapapangasawa ko ang isang prinsesa upang ako ay maging isang prinsipe, kung hindi, hindi ako magsasalita tungkol dito. Kinaikit ni Digonetti ang kanyang mga mata at nakangiting tumango, okay, pagkatapos ay babanggitin ito ng hari sa kanyang ama, tingnan mo kung kaya mo maaari ka bang maging accommodating, upang makita ng asawa ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Halos pareho lang iyon, ngunit mayroon akong pangatlong kahilingan. May hiling pa ba? Kumunot ang noo ni Digonetti. Bakit, napakamura mo para maging lolo? Kung papatayin ko ang inevitability and impermanence, makakawala pa rin ako sa matandang kalbong asno na si Yixen. Maihahalin tulad ka sa isang pangkalahatang strategic level kapag sa tingin ko ay ako. Nagmamalaki si Long Wu. Namilog ang mga talukap ni Digonetti. Sa katunayan, ito ay tiyak na dahil sa coquettish operation ni Long Wu sa Aragon Buddha na talagang binulag nito ang mga mata ng mga pangunahing powerhouse ng Celestial Clan. Sa katunayan, ang pagkawala ng dalawang madiskarteng antas ay tiyak na malaking kawalan sa bansang Budista ng Aragon. Gayunpaman, wala itong gaanong epekto sa Celestial Clan sa kabuuan. Ang bilang ng mga madiskarteng antas ng Protoss ay karaniwang maaaring makipagkompetensya sa mga demonyo. At dahil sa relatibong pagkakaisa ng Protoss, ang kataas-taasang langit at ang mga duwende ay nakipag-alyansa sa mga Celestial, kaya sila ay mas nagkakaisa at ang mga mapagkukunan sa antas ng estratehiko ay puro. Dahil dito, ang monghe na si Yixen ay kulang sa dalawang madiskarteng antas, at si Kailand ay lihim lamang na matutuwa, dahil mas madaling mamuno. Magkakaroon ng mahabang panahon sa hinaharap, at magiging mahirap para sa mga monghe na iangat ang kanilang mga ulo. Para naman kay Long Wu, isang malakas na tao, ang Celestial Clan ay natural na umaasa na maakit siya sa kanilang sarili habang hindi siya umaalis. Sa katunayan, ang ilan sa mga estratehikong antas ng Celestial Clan ay mga dayuhan. Sa madiskarteng antas, hindi mahalaga ang lahi. Maliban kung ito ay isang mortal na kaaway tulad ng isang demonyo, maaari itong i-recruit. Kung ma-recruit si Long Wu, na lumayo kay Yixen, para maging Platinum Prince, matutuwa si Kailand. I-provoke man ito si Yixen, hindi masyadong pakialaman ni Kailand, total, problem of interest, ito. Ang lahat ay hindi bata, at hindi nila mapupunit ang kanilang mga mukha para sa bagay na ito. Si Digonetti ay nagpapadala ng mga tao upang imbestigahan si Long Wu ng palihim, at tiyak na alamin ang sikolohiya ng kanyang ama. Kailangan niyang i-recruit si Long Wu para ipakita ang kanyang kakayahan bilang Crown Prince. Kung malulutas mo ang nakatagong panganib ni Patricia sa parehong oras at ipakasal siya sa isang tao, papatayin nito ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Kahit na ang kasal ay mabaigo sa huli, ito ay magiging lubhang kapakipakinabang para sa kanya upang manalo man lamang sa isang madiskarteng antas. Mr. Long Wu, sinabi ko na, kung mayroon kang kahilingan, banggitin mo lang. Binanggit ito ni Diguan at masayang sinabi. Ito ay halos pareho. Si Long Wuyang ay kampante at ngumisi, sa tingin ko ang ikawalong prinsipe ay masyadong pangit. Sa unang tingin, akala ko ito ay isang bastard. Wang ba? Ano ito? Panginoon ko, hindi ko nais kung hindi ako ang ikawalo. Hindi rin ako ang pang-apat, na magiging malas. Kailangan mong hilingin sa iba pang mga prinsipe na baguhin ang kanilang mga posisyon sa akin bago ko ito isaalang-alang. Long Wu daw. Ito. Paano ito mapapalitan? Nagpapagalitan na si Digonetti sa puso niya, may butas sa ulo ang lalaking ito. Ang gulo ng mga kahilingan. Kung gayon, wala akong pakialam, hindi ito gumagana. Kung papatayin mo ang isa, kung gayon ako ang magiging ikapitong prinsipe. Hindi masama. Mas mabuting pumatay ng dalawa, ang ika-anim na prinsipe, ang ika-anim at ang ika-anim. Nagulat si Long Wu. Biglang may naisip si Digonetti, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Siguro, may paraan talaga ang haring ito para maging ikapitong prinsipe si Mr. Long Wu. Nakangiting sinabi ni Digonetti, gayunpaman, depende ito kay Jay. Long Wu, kung mayroon siyang kakayahan na ito. Anong ibig mong sabihin? Nagtaka si Long Wu. Nilapitan ni Digonetti si Long Wu at sinabi sa mahinang boses, para sabihin ang totoo. Kung gusto ni Mr. Long Wu na pakasalan ng kapatid ko, talagang may kahirapan na dapat lampasan. Sa 7 platinum na prinsipe ngayon, ang ika-6 na prinsipe ay si Fei Dale, ang commander ng God Emperor's Guard, ay lubos na pinagkakatiwalaan ng aking ama. Si Fei Dale ay isang henyo ng aking Platinum Royal Family.
Noon pa man ay gusto ko ang aking nakatatandang kapatid na babae, kung hindi dahil sa hindi sinasadyang paghihiwalay ng aking nakatatandang kapatid na babae, natatakot ako na ang maharlikang ama ay talagang ikakasal sa kanila. Kabanata 3033 Sino ang iskultura? Malalim na wika ni Digonetti, at nagbago ang kanyang mga mata. Dumilim ang mukha ni Longwoo, anong problema? In love silang dalawa sa isa't isa. Hindi totoo yan, dati, cultivation at state affairs lang ang tinutukan ng kapatid ko, kahit si Faydale, hindi siya minamaliit. Kaya, para mapunta sa pinakailalim nito, sa madaling salita, ang Faydale ay pag-ibig na hindi nasusuklian. Sa katunayan, kung gusto ng kapatid ko na magpakasal, maraming malalakas na tao ng Celestial Clan ang gustong pakasalan siya. Dahil alam ng lahat, ang posisyon ng nakatatandang kapatid na babae sa puso ng ama at ang talento ng nakatatandang kapatid na babae. Kung pakakasalan mo si sister, kitang-kita ang mga benepisyong makukuha mo. Namangha si Digonetti, Mr. Longwoo, hindi dahil hinamak ng haring ito ang lakas ni Mr. Sa totoo lang, hindi talaga madaling pakasalan ng kapatid ko, at maraming karibal sa pag-ibig. Batang General. Kung ang prinsesa ay nalulula sa alindog ng lalaking ito ng tiyuin, kahit gaano pa karami ang kalaban, ito ang patay na kaluluwa ng aking lolo. Si Longwoo ay tumingin ng masama. Natural iyon. Sabi ni Digonetti, ang ideya ng haring ito ay, kung talagang gustong pakasalan ni Mr. Longwoo ang aking kapatid, tiyak na tututol si Faydale. Kapag siya ay tumutol, ang kanyang ama ay tiyak na hindi madali para sa emperador na makialam ng pilit. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Faydale ay naging tapat sa loob ng maraming henerasyon, at ang mga domestic force ay magkakaugnay din. Kaya, sa oras na iyon, marahil, ang pinakasimple at pinakanakakumbinsi na paraan ang gagamitin. You mean, duel. Tumaas ang kilay ni Longwoo. Tumango si Digonetti. Ikaw may mati, halika upang saktan muli si Laozi, patayin ang iyong Platinum Royal Family, o ang prinsipe, kung gayon hindi na mas kaaway si Laozi. Sir, hindi ko alam, kung ito ay sa Palatine Altar, I swear to the Master of God. Isang patas na tunggalian, iyon. Ay isang labanan na marangal kahit na mamatay ka. Naniniwala kaming mga celestial na ang pagkamatay sa labanan sa altar ng Palatine ay isang uri ng karangalan, at ang kaluluwa ay babalik sa yakap ng amo. Hanggat malakas si Mr. para talunin si Federer sa altar, walang kasunod na gulo, sabi ni Digonetti. Talaga, titingnan ko, hindi ka ba nagsisinungaling sa akin? Sir, maaari mong suriin ito hanggat kaya mo, ngunit. Hikayatin din ng haring ito si Mr. Faydale na harapin ito ng napakahirap. Ang kanyang earth-shape na batas ay maaaring hubugin ng anumang anyo ng enerhiya at pag-atake sa hugis na gusto niya. Ang frontal combat power ay nasa unahan din ng 7 Platinum Princess. Kung hindi ka sigurado, huwag mong pilitin. Sa pagtingin sa taos puso at nag-aalalang hitsura ni Digonetti, hindi napigilan ni Longwoo na mapamura ng paulit-ulit. Bumili ka. Mighty, puno siya ng masamang tubig, at sinabi niya kay Laosu ang tungkol sa kanyang mga patakaran. Malaki ang tsansa ni Laosu na manalo laban sa kanya. Sir, sa harap ng isang matalino at malakas na tao na tulad mo, hindi na kailangang itago ng haring ito. Kung pakakasalan mo ang aking kapatid na babae, ito ay natural na kombinasyon ni Faydale at ng aking kapatid na babae na double Platinum Royals. Ito ay mas mabuti. Mukha namang confident si Digonetti. Iyon ay, pareho silang Platinum Royals, at kasal din sila. Hindi ito makakaapekto sa paghalili ng kapatid mo sa trono. Hinaplos ni Longwoo ang kanyang kalat-kalat na balbas, labis na hinangaan ang blonde na kagandahan sa painting, nilunok ang kanyang laway, at nagtanong, kailan mo ako dadalhin upang makita ka? Ang iyong kapatid. Sir, bigyan mo ng panahon ng haring ito, at sa loob ng isang araw, sasagutin kita, nakangiting sabi ni Digonetti. Pagkaalis. Sa palasyo, ipinadala si Longwoo sa isang marangyang hardin ng hari. Digonetti attentive, espesyal din niyang pinulot ang isang grupo ng magagandang katulong ng palasyo sa hardin na ito para maglingkod. Tuwang-tuwa si Longwoo at dinala niya ang isang grupo ng mga katulong ng palasyo sa kanyang kwarto. Nakita ng ilang kasamang opisyal na nagdala si Longwoo ng isang dosina o higit pa ng sabay-sabay. Lahat sila ay nakatali, at nagmamadaling bumalik upang magulat kay Digonetti. Matapos marinig ito ni Digonetti, hayaan silang patuloy na magmonitor ng palihim, ngunit huwag pukawin si Longwoo. Gusto kong makita kung talagang sakam ka sa kagandahan, o magpanggap na. Wala kang anumang plano. Ang mga malalakas na tao na maaaring maabot ang estratehikong antas ay karaniwang mga taong may matatag na pag-iisip, at hindi sila magiging mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, si Longwoo, na maaaring gumawa ng mga walang katotohanan na bagay para sa kapakanan ng magagandang babae, si Digonetti ay nakaramdam ng kaunting kakaiba. Kahit na pagkatapos ng ilang mga palitan, sa tingin ko Longwoo ay isang jerk, ngunit Digonetti gusto pa ring kumpirmahin ang higit pa. Likas na eyeliners niya ang mga kasambahay sa palasyo. Gusto niyang makita kung si Longwoo ay talagang hindi mapag-aalinlanganan sa mga kagandahan. Kung siya ay talagang hindi mapaglabanan sa kasarian ng mga kababaihan, maaari niyang ipatupad ang plano ng may kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, tanging ang malakas na may mahinang tiyan ang maaaring mag-recruit ng may kumpiyansa.
Ang kabilang panig. Garden bedroom. Isang grupo ng mga katulong sa palasyo ng Diyosa ang nawala ng malay. Hoy! Xiaoyu, determinado ba ako? Gusto mo bang purihin ako? Tumingin si Yefan kay Shilanyo na lumabas sa ring, at nakangiting sinabi, tandaan na banggitin ito kay Sister Qingzhou kapag bumalik ka, at sabihing okay na ako sa labas. Kung hindi ako nakatitig sa ring, natatakot akong hindi ako payagan ni Brother Longwu na gamitin si Gu para masindak ang mga dilag na ito, ngunit gagamitin ko ang aking sarili para makipaglaban. Isang set, isang kontrabida na may sunod-sunod na set. Matigas na sabi ni Yefan. Hindi naniniwala ang mga tao. Siguradong labis na nagsisisi si Brother Longwu ngayon. Bakit siya nagdala ng bote ng gasolina? Kung hindi, magiging masaya siya sa kaharian ng langit. Ngumisi si Shilanyo. Kalokohan. May maliit akong fairy sa tabi ko, paano ko titignan itong mga boulder na fan? Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay na may hitsura ng panghahamak. Mabilis na gamitin ang malapanaginip na guna iyon para bigyan ng ilan sa mga kasambahay sa palasyo. Memory in. Katulad ng mga babae sa tindahan noon, hayaan silang mangarap. Itong tito ang lalaking hindi nila makukuha sa realidad. Hihi, this time hindi sapat na maging parang panaginip Gu, gusto kong kontrolin silang lahat at gawing eyeliner natin. Gayunpaman, maaari nilang suriin ang kanilang mga katawan kapag bumalik sila upang matiyak na hindi mo sila hinawakan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan at nagkaroon ng kaunting mga inaasahan. Siyempre, hayaan mo ako, may paraan ako para manloko. Kumurap si Shilanyo at nagtanong na may walang muwang at mapang-akit na tono, Brother Longwu, sa tingin mo ba ikaw mismo ang gagawa nito? Haha, paano ito posible? Tumawa si Yefan, at ang pagtawa ay medyo mas mapait. Hindi napigilan ni Shilanyo na matawa, tumalon kay Yefan at niyakap ang leeg ng lalaki. Brother Longwu, napaka-interesante ng role mo, gusto kitang tawaging Longwu. Kuya, hihi. Lalo na nung tinawag mo yung maimeti na yun, at nakakatawa yung mukha kasama yung kapatid na baboy kapag nakatingin sa ganda. Ngumiti si Yefan, hindi para hayaan ang iba, huwag mo akong kontaken, kailangan kong makipaglaro sa akin ng mas malaking gap. Ngunit hindi masama si Longwu, pakiramdam ko ito ay totoo. Nakastar din. Hinawakan ni Yefan ang kanyang magaspang na mukha at sinabing may emosyon, siguro sa huling buhay ko, ganito talaga ako, parang natural lang. Hihi, kung ganito ang kaso, sa buhay na ito at sa buhay na ito, magugustuhan ka ng mga tao. Nakapout si Shilanyo sa mukha ng lalaki. Ngumiti si Yefan at kinurot ang mukha ng babae, okay, let's do the work, after dealing with these maids, we have to sneak out quietly and put eyeliner everywhere. Nga pala, gusto ko rin malaman ang sitwasyon ng Palatine Imperial City, at tingnan kung totoo ang sinabi ng maimeti na yun. Kung magkatotoo ang planong ito, papatayin nito ang 3 ibon gamit ang isang bato. Sayang, hindi niya alam kung sino ang ngukit. Mapaglarong tumawa si Yefan. Kabanata 3034 na walang nakitang tala. Dinala ni Yefan si Shilanyo upang maglibot sa Celestial Clan Imperial City. Habang naglalagay ng sarili niyang eyeliner, marami rin siyang natutunan tungkol sa Palatine Royal Family at ilang Platinum Princess. Sa kabilang banda, sa palasyo. Pare, may importanteng IR report sa iyo ang anak ko. Sa pag-aaral, buong galang na sumaludo si Digonetti sa Emperador Kailand. Nakaupo si Kailander sa kanyang desk, nakatutok sa isang palaisipan. Sa katunayan, walang gaanong mga libro at mga file sa silid-aralan, at karamihan sa mga lugar ay puno ng iba't ibang mga laruan. Mayroong ilang mga higanteng modelo ng robot na nakatayo sa tabi ng dingding, na medyo bata. Si Longwu ba? Mahinang sabi ni Kailand. Wala talaga akong mate at tagaw sa tatay ko, hindi nakakagulat na ngumiti si Digonetti. Nagpapadala ka ng mga tao para hanapin siya kamakailan, hindi ba para lang mapasaya ako? Sabihin mo sa akin, anong mga kondisyon ang inaalok niya? Sabi ni Kailand. Humiling si Longwu na tumulong na alisin ang wanted na utos ni Aragorn laban sa kanya. Madali lang ito, 2 haring kung ang namatay na may isang puso, makatuwirang dapat ibigay ang bahagi ng teritoryo. Ngunit hindi ko binabawi ang ilang mundo sa kanyang mga kamay, tulad ng ipinagpalit, sabi ni Kailander. At, si Longwu ay umibig sa aking kapatid na babae. Tinitigan ni Digonetti si Kailand. Huminto si Kailand habang naglalaro ng puzzle, Patricia. Oo, talagang malaswa si Longwu, at hindi nakakagulat na 9 love siya sa kanyang kapatid sa unang tingin, banggit ni Diguan. Napangiti ng mapaglaro si Kailand, hindi mo na kailangang itago, ama ka ng Crown Prince. Alam ko kung ano ang iniisip mo, alam ito ng mga ministro, at alam din ito ni Patricia. Ngunit, Digonetti, gusto mong malaman ng isang bagay. Tanong ni Digonetti sa mahinang boses, pakilinaw. Bilang ama, anak ko kayong lahat, at kung sino ang may kakayahan ay magmamana ng trono, walang problema. Hindi ka pipigilan ni tatay sa anumang bagay. Mga tao, halika upang makipagkumpetensya para sa trono. Si Patricia ang hiyas sa aking palad, ngunit siya, tulad mo, ay kailangang subukan. Kaya, bilang prinsipe ng korona, huwag mong kunin ang pagiging ama bilang iyong kaaway,
Una sa lahat, ito ay hindi kailangan, at pangalawa hindi kakarapat-dapat. Bago ka gumawa ng laro, ang kailangan mong isaalang-alang ay hindi kung sisisihin ka ng iyong ama. Pero kung makokontrol mo ba ang ibang piraso sa larong ito, sabi ni Kailand. Sa tingin ng tatay ko hindi kayang kontrolin ng anak ko si Longwu. Kaya mo bang husgahan ang iyong sarili? Nag-wave ng kamay si Kailand, Tara, sa tabi ni Patricia, sigurado ako. Mukhang masaya si Digonetti at nagbitiw. Nang tahimik ang pag-aaral, biglang may sinabi si Kylander sa hangin. Kumuha ng disente at pumunta sa lumang lugar para bumili ng ilang impormasyon, gusto kong malaman. Saan nanggaling ang Longwu na iyon? Sa pag-uutos mo, kamahalan. Ang ika-6 na kaharian, ang pugad ng uod. His Royal Highness, nakatanggap ako ng order para sa impormasyon mula sa isang mamimili. Isang kasambahay ang pumasok sa pag-aaral at nagulat kay Gretney, na nagtatrabaho ng husto. Itinaas ng kulot na si Gretney ang kanyang ulo at itinaas ang reading glasses sa tungki ng kanyang ilong. Hayaan mo akong makita. Kinuha ni Gretney ang order, sinulyapan ito, at nagbago ang kanyang ekspresyon. His Royal Highness, Kylander is really a big hand, a little-known strategic level, willing to spend so much money. This is about to catch up with the information cost of Sword God, we can make a lot of money this time, and we can support a lot of children, masayang sabi ng kasambahay. Ngunit sinunog ni Gretney ang utos. His Royal Highness, ikaw talaga. Nagulat ang dalaga. Ang impormasyon ng Sword God, ibenta ito, ngunit anumang impormasyon na nauugnay sa Longwu sa hinaharap ay magkakaisang sasabihin. Walang mga tala, sabi ni Gretney. Bakit? Mas nananakot ba si Longwu kaysa sa Sword God? Mas makapangyarihan ba siya kaysa sa Sword God? Kakaibang sabi ng dalaga. Ang kinatatakutan ng haring ito ay hindi si Longwu, kundi ang 2 tao na maaaring nakatayo sa likod ni Longwu. Sa madaling salita, tandaan, kahit sinong pinangalan ng Longwu, ay hindi dapat hawakan sila, sabi ni Gretney. Nataranta man ang dalaga, alam din niyang hinding-hindi lalabas si Gretney. Dahil ang buhay na fossil ng eroplanong Taishi ay nakakaalam ng napakaraming mga makasaysayang lihim. Yes, Your Highness. Magalang na tugon ng dalaga. Ano? Check walang record. Narinig ni Kylander ang sagot, at hindi niya maiwasang tumingin sa bakanteng espasyo sa harapan niya na may pagtataka. Sigurado ka ba, may dala ka bang pera? Itinaas na ang presyo sa antas ng katalinuhan ng Sword God, ngunit hindi pa rin ito naitala, tila tumanggi siyang ibenta ito. Dapat itong si Longwu, na nakatira sa isang napakalayo na mundo noon, o hindi napansin ng Zerg ang maliit na taong ito. Sumagot ang nasa himpapawid. Pwede ba, isa siyang rambunctious na tao, buti na lang, minsan lang niya nakuha. Road. Pinaikit ni Kyland ang kanyang mga mata, nag-iisip. Eto na. Matagal na bang walang balita tungkol sa Sword God? Mukhang ganun. Ang pagkawala ng Diyos ng Espada ay tila nagkataon lamang sa paglitaw ni Longwu. Iniisip ng kamahalan na ang Sword God ay nagpapanggap na si Longwu. Ngunit hindi dapat masabi ni Yixan ang pagkakaiba, tama. Ito ay talagang hindi makatwiran, mayroong masyadong maraming mga contradiction at pagdududa. Nag-isip sandali si Kyland at nagtanong, dinala mo na ba si Longwu para makita si Patricia sa side ng Crown Prince? Okay, tinulungan mo akong tumitig ng palihim para makita kung ano itong Longwu. Ano ang pinanggalingan? Oo. Kasabay nito, sa kabilang patio kung saan pansamantalang nakatira sina Ye Fan at Shilanyo. Xiaoyu, tulungan mo akong magbantay dito, at sabihin sa akin kung may anumang sitwasyon, sabi ni Ye Fan. Kuya Longwu, saan ka pupunta? Makakakita ka ng Ankier ngayon. Sanay na si Shilanyo na tawagan si Longwu. Kailangan kong bumalik sa Kyushu at ipakita ang aking mukha, sabi ni Ye Fan. Bakit? Ang Sword God ay nawawala kamakailan, at ang aking pagkakakilanlan bilang Longwu ay malamang na pinaghihinalaan. Hindi man mahanap ni Digonetti, malalim ang pag-iisip ng lalaking iyon na si Kylander at pinagtutuunan niya ng pansin kami ni Tai Kang. Kung pupunta ako upang makita si Angel ng direkta tulad nito, malamang na makita ako, sabi ni Ye Fan. Tapos bumalik ka sa Kyushu, hindi ba't walang Dragon 5 dito? May paraan ako. Ngumiti si Ye Fan at tinapik ang ulo ng batang babae, ginamit ang Sword Intent Transfer 2 beses sa isang hilera, at bumalik sa Kyushu. Sa bagong gawang palasyo sa Kyushu, ipinakita ni Ye Fan ang kanyang mukha at nakipag-chat sa mga babae. Matapos halos makipag-usap kay Su Qingzhou, nag-iwan si Ye Fan ng isang multo. Bagamat hindi makalaban ang multo na ito dahil sa layo, ginamit lamang itong palamuti. Gayunpaman, hanggat may babaeng tutulong sa pag-arte, sapat na ang multo. Pagkatapos gawin ito, bumalik si Ye Fan sa imperial na kabisera ng Celestial Clan. Oo, Kuya Longwu, bumalik ka na. Nandito na ang mga tao ni Digonetti. Kinakabahang sabi ni Shilanyo, halos tumawag ng emergency contact. Eksakto, pumasok ka sa ring, dadalhin kita para makita si Angel, at mag-iiwan nga pala ng eyeliner sa palasyo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Hihi, sobrang nakaka-excite. Agad naman itong tinago ni Shilanyo. Mr. Longwu,
Hiniling sa amin ng kamahalan na imbitahan ka. Si Yefan ay nagsuot ng walang kabuluhang hitsura ni Longwu at nagmamayabang. Tumigil ka nga sa pagsigaw. Magkagulo. Nandito na si Lolo. Sa wakas makakapunta na ako para makita ko ang magiging manugang ko. Nasaktan ang lolo ko nitong mga nakaraang araw. Kabanata 3035 Blind Date Mode. Pinagalitan ng waiter ng palasyo si Longwu dahil sa kawalang hiyaan sa kanyang puso, ngunit magalang na hiniling si Longwu na sumakay sa kotse. Hanggang sa kalaliman ng palasyo, muli kong nakasalubong ang Nantay Luo Leining sa daan. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Longwu at itinapon ang isang malaking bag ng napreserbang karne ng espiritong hayop na binili niya kanina. Hahahiyang-hiya ako, ang tagal ko palang magkakilala kaya magalang na ako. Sabi ni Leining through voice transmission habang nagpupuno ng karne sa kanyang bibig. Maliit na ideya, sa hinaharap, kapag napangasawa ni Lao Su ang prinsesa, magkakaroon ng kaunting karne. Isa itong malaking tigre na pinalaki ng aking manugang. Tinapik ni Longwu ang malaking ulo ni Luwu. Kahit na si Leining ay may 7 buntot at kayanan niyang kontrolin ang 7 uri ng kapangyarihan, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi pa niya naiintindihan ang mga batas ng mga eroplano, at maaari lamang ituring bilang ang nangungunang powerhouse sa bukas na mundo. Anyway, may makakain naman, kahit nahawakan si Leining ay tinanggap niya ito ng nakangiti. Nagpatuloy si Longwu sa pagpasok sa palasyo, hanggang sa isang medyo independyenta at nakahiwalay na patio. Isang mataas na pader ang itinayo sa paligid nito, at kung ikukumpara sa ibang mga palasyo, ito ay lubhang desyerto at sira-sira. Mr. Longwu, ang prinsesa ay nakakulong ngayon dito, maaari kang pumasok at makita ang prinsesa. Sabi ng opisyal, at kumuha ng dokumento at ibinigay kay Longwu. Ito ang sertipiko na hiniling sa akin ng kanyang kamahalan na ipasa sa pagpapalaya ng wanted order. Pakisuyong tingnan ito. May malaking selyo ng isang espiritual na monghe dito. Kinuha ito ni Longwu ng isang beses, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Sa katunayan, matagal na niyang nakita ang patunay na ito, dahil ang malaking selyo dito ay siya mismo ang gumawa. If you release the wanted order for yourself, wala na talagang natira. Oo, maaasahan pa rin ang pagbili at pagbebenta ng iyong pamilya. Tumawa si Longwu at pinunit ang pruweba at itinapon ito sa isang tabi. Pagkatapos, humakbang si Meteor sa bakuran. Ang opisyal ay umiling saglit, iniisip na siya ay talagang bastos. Kakapasok lang ni Longwu sa isang bahay, pumasok sa pinto gamit ang kanyang mga paa, at samandal. Isang matalas na puting gintong mahabang espada ang tumawid sa kanyang mga mata. Ang espada ay parang bugzo ng hangin, naglalazlaz. Nang walang sabi-sabi, iniunat ni Longwu ang 2 daliri at mahigpit na ikinapit ang katawan ng espada. Hoy, prinsesa, medyo espesyal ang welcome ceremony na ito. Nang makita ang blonde na kagandahan sa kanyang harapan, ang mukha ni Longwu ay nagpakita ng isang dampi ng pinagnanasaan na kulay. Ang balat ay tulad ng cream, ang mga mata ay tulad ng jasper, at ang balangkas ng mga pinong tampok ng mukha ay tulad ng isang magandang iskultura. Dapat ganito ang hitsura ng maalamat na santo, di ba? Hindi maliit ang brute force. Malumanay na sabi ni Patricia at binitawan ang mahabang espada. Saglit na tiningnan ni Longwu ang babae ng malalim, medyo komplikado ang mga mata nito. Kung tutuusin, ang pinakagusto niyang sabihin sa puso niya ay, tumalaki ka na. Gayunpaman, hindi niya ito masabi, dahil may mga tainga ang partition wall. Prinsesa, mas maganda ka kaysa sa larawan, tumawa si Longwu. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin, alam din ng prinsesang ito na walang pintor ang makakapagguhit ng ugali ng prinsesa na ito. Itinaklap ni Patricia ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at tumingin kay Longwu, sabi ni Digonetti, gusto mo bang pakasalan ako? Haha! Ngumisi si Longwu, na parabang nahihiya siyang magsalita. Hindi madaling pakasalan ako. Hindi sapat ang strategic level lang. Kung gusto mong pakasalan ng strategic level ko, hindi lang ikaw ang nasa kaharian. Haha, nakangiti pa rin si Longwu nang walang pakialam. May problema ka ba sa utak mo? Kumbinsido si Patricia. Nais kong makita ang pinagmula ng biglaang madiskarteng antas na ito. Sa anumang kaso, ang Catamaran ay Catamaran. Kung kaya mong manalo sa isang taong makakatulong sa iyo na makaahon sa gulo, ito ay mabuti. Gaano man ito kalala, maaari kang humiram ng kamay ng iba para mawala ang gulo na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging demented ang lalaking ito kapag nakakakita ng magagandang babae, at hindi na rin siya nakakachat ng normal. Princess, anong kulay ang gusto mo? Ano ang gusto mong kainin? Anong mga libangan ang karaniwan mong mayroon? Prinsesa, ano ang hinahangaan mo sa mga lalaki, ngunit anong mga libangan ang gusto mo sa iyong asawa? Nagsimula si Longwu ng blind date model. Napatingin si Patricia sa mahiyain at tanggang lalaki sa harapan niya, nababaliw na siya. Ano sa lupa ang naisip ng maharlikang ama, na nagpapahintulot sa iyo na pumunta at makita ako? Siyempre, may vision ang future father-in-law. Princess, huwag mo akong tignan ng ganito, I am very dedicated. Hinawakan ni Longwu ang kanyang mukha, at, hindi mo ba naisip na para kaming mga lalaki at babae? Ay! Hindi na nakatiis si Patricia, itinaas niya ang kanyang pink na kamao at hinampas siya.
Gayunpaman, hinawakan ni Longwoo ang kanyang kamao at hinayla ng mahigpit si Patricia sa kanyang mga bisig. Bitawan mo ako, siya. Lumapit si Longwoo sa tenga ni Patricia at huminga ng mainit. Kasabay nito, ito ay direkta at tahimik na ipinadala. Angel, ako ito. Ye Fan. Nanginginig si Patricia, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Napangiti si Longwoo at niyakap si Patricia. Tumahimik ka, may invisible guy sa labas ng bahay na nakatitig sa ating dalawa. Tumalikod ka sa kanya, huwag hayaang makita niya ang ekspresyon, o baka makita mong nakakalito. Pagkatapos ng lahat, si Patricia ay nakakita ng malakas na hangin at alon, at mabilis na kumalma. Ito ay dapat ang ika-4 na prinsipe na si Liu Sensi, siya ang multo sa tabi ng aking ama. Walang nakakita sa kanya maliban sa emperador. Napakahiwaga, no wonder tinatago niya ng gusto. Nakakamangha na makikita mo siyang nakatago. Mukhang napakahinala ng emperador sa iyo. Sa pangkalahatan, hindi iiwan ni Liu Sensi ang ama at emperador. Hey! Ngayon ko lang natuklasan, salamat sa katotohanan na hinampos mo lang ako ng espada. Ang taong ito ay nag-aalala na ako ay Otris at matamaan siya, kaya mas mabilis siyang pumunta, kung hindi, baka hindi niya siya mahanap. Nagmalaki ang kilay ni Patricia, totoo ba na ang prinsesa na ito ay kamangha-mangha? Hindi ka naniniwala noon sa Earth, ngayon alam mo na. What a jerk, hindi ka ba nakulong? Ano ang maaaring gawin kong gayon? Hindi ba dahil sa dati mong kaibigan na si Sally Ye? Inilibot ni Patricia ang mga mata sa lalaki. Ano ka ba, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Kalokohan ba ang sinasabi ko? Puno ka ba ng kalokohan? Anong klaseng Dragon 5 ka pa nagpapanggap, halika at pakasalan mo ako. May sakit ka ba kung gusto mong magpanggap na gwapo, sinong gustong pakasalan ka tulad mo? Bakit, gusto mo ba talaga akong pakasalan? Okay, pwede bang buhayin mo muna si Angel? Pakiusap ko. Ikaw fan. Hindi nakaimik. Ang babaeng ito ay malinaw na may dalawang kaluluwa sa kanyang katawan. Buti na lang at nasa deep sleep state lang si Angel kaya walang panganib. Napakadelikado ng Tai-Shi Plane, si Angel ang pinakaligtas sa akin. Gusto mo siyang mabuhay, at kapag nakahanap ka ng katawan para sa kanya, bibitawan ko siya agad. Hindi ko kilala ang mabubuting tao, sa tingin mo ba mahilig akong makisama sa katawan? Ang gulo, halatang kay Angel ang katawan mo ha. Okay, huwag panatilihin ang sound transmission, na nakikita ni Liu Sensi na hindi tayo nagsasalita, kaya oras na para mag-alinlangan. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Kumunot ang noo ni Patricia. Tingnan mo ako, makipagtulungan ka lang. Sinabi ni Longwoo, na tumawa ng malakas, prinsesa. Nararamdaman mo ba ang alindog ng lalaking ito ng tiyuhin? Halika. Para sa ating unang yakap, halik. Sabi ni Longwoo, nakayuko ang kanyang ulo at nagbabalak na halikan si Patricia. Nanlaki ang mga mata ni Patricia, kinakabahan na hindi makagalaw. Biglang, tila napagtanto ni Longwoo na may mali at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bahay. Sino? Nagsusuka. Huwag mong isipin na hindi alam ni Lolo, may nakasilid. Kabanata 336 na mabahong walang hiya. Sabi ni Longwoo, bitawan mo si Patricia, nagmamadaling lumabas, at sinuntok ang posisyon ni Liu Sensi. Pagkatapos ng lahat, inilabas ni Longwoo ang tubig, at hindi pumatay o nawasak man lang. Para kay Liu Sensi, ang suntok na ito ay medyo mas malakas, ngunit walang pressure. Sa isang iglap, nawala si Liu Sensi sa malinaw na hangin. Wala na siya, Longwoo daw. Sigurado ka. Nagdududa si Patricia. Bagaman medyo masama ang mga alituntunin ng taong ito, ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ng sa akin. Napansin ko na mahirap magtago muli, may kumpiyansang sabi ni Longwoo. Napatingin si Patricia sa lalaki na kumikislap ang mga mata. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Talagang makakarating ka sa Tai-Shi Plane. At gumawa ka ng pangalan para sa iyong sarili, sabi ni Patricia na may damdamin. Anong ibig mong sabihin, ganun ba talaga ako kasama sa paningin mo? Hindi nakaimik si Longwoo. Kung ikaw ay akin, kung ikaw ay ipinanganak sa Platinum Protoss, kung ikaw ay napapaligiran ng aking ama at Liu Sensi, ang Heavenly Protoss Powerhouses. Sa palagay mo ba noong nagpunta ka sa Earth noon at nakita ka noon? Sa tingin mo, may pagkakataon ang taong ito na maging pantay sa aking ama? Tanong ni Patricia. Natigilan si Ye Fan, at nang maalala niya itong mabuti, napangiti na lang siya ng nakakahiya. Parang, napakalaki ng gap. Pinandilatan siya ni Patricia at diretsyong umupo sa hagdan. Wala na ang pader, sabihin mo sa akin, bakit mo ako hinahanap? Nagmamadali ka bang buhayin si Angel? Wala akong interes sa pagnanasa sa kanyang katawan. Kung nakahanap ka ng angkop na katawan para sa akin, hihiwalayan ko agad siya. Umupo si Ye Fan sa isang tabi at sinabi, kalahating gustong makita kung okay si Angel, at ang kalahati ay pumupunta para makita ka. Tumingin ka sa akin. Nag-alinlangan si Patricia, bakit? Hindi ba tayo magkaibigan? Sabi naman ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Patricia, baka sa mukha niya ang pagiging komplikado, oh. Ganun ba? Hindi ka pupunta at sasabihin kay Lao Su na iginagalang ang iyong katayuan at wala kang pakialam na makipagkaibigan sa amin na mga tao mula sa mas mababang eroplano.
Nakangiting sabi ni Yefan. Sino nagsabi niyan? Namula si Patricia at itinanggi ito. Ngayon syempre hindi na siya magsasalita ng ganyan. Sa katunayan, sa mga sumunod na dekada sa mundo, binago niya rin ang ugali ng prinsesa. Para kay Patricia, naranasan niya ang isang pambihirang yugto ng panahon kasama ang isang grupo ng mababang antas ng mga tao na hindi kailanman maaaring magkaroon ng intersection. Marami rin siyang natutunan sa mga taong ito na hindi niya mararanasan sa celestial race, at binago niya ang ilan sa kanyang mga iniisip. Sa pag-iisip ng mga panahong iyon, hindi mapigilan ni Patricia ang mapangiti. Ang iyong nakababatang kapatid ng koro ng prinsipe ay tila naiinggit sa iyo, at nais kong pakasalan kita sa lalong madaling panahon, sabi ni Yefan. Digoneti, hindi ko siya sineseryoso noon, at hindi na ngayon. Bagaman, ang tagal kong nasayang sa pagpunta sa lower plains, naabutan ko pa siya ngayon. Ayon sa rules, papalitan ako ng ama bilang crown prince, at wala siyang makukuha, Patricia said. Gusto kanyang gamitin sa pagkakataong ito para pukawin ang alitan sa pagitan ko at ng ikapitong prinsipe, si Faydale, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Si Faydale ay hinahabol ako, at ang kanyang ugali ay hindi masama, ngunit ang kanyang ugali ay medyo tuwid, at siya ay madaling gamitin. Huwag kang mag-conflict kay Federer, ayos lang ako dito, dapat maaga kang umalis, napabuntong hininga si Patricia. Sa ngayon, ayaw kong umalis, sabi ni Yefan. Bakit? Ayos lang talaga ako, nakasimangot na sabi ni Patricia. Hindi lang ito para sa iyo, higit sa lahat gusto kong malaman kung ano ang pinaplano ng iyong ama na si Kailan, sabi ni Yefan. Anong problema ng tatay ko? Yefan. Agad na inimbitahan si Kailan na bumuo ng isang alyansa sa kanya upang magdisenyo ng isang plano upang patayin si Tai Kang, at may sinabi tungkol dito. Ano? Namutla ang mukha ni Patricia, papatayin ba ng ama si Tai Kang? Iyon ang asawa ni Tita Katie, ang kanyang bayaw. Base sa nalalaman mo tungkol kay Kylander, ano sa tingin mo ang iniisip niya tungkol sa bagay na ito? Tanong ni Yefan. Kay Patricia. Ang mukha ay komplikado at ang kanyang mga iniisip ay umiikot. Pagkaraan ng mahabang panahon, ngumiti siya ng mapait at sinabing, hindi ako naniniwala, gusto lang patayin ng tatay ko ang tiyuhin ko. Sa aking maharlikang ama, ang aking tiyuhin ay maaaring ilarawan bilang ang Diyos ng digmaan ng Celestial Clan, isang banta sa buong Palatine Royal Family. At bilang Sword God, kapag napatay mo na talaga ang Spear King, o natalo mo pa si Satanas. Malaki ang posibilidad na ikaw ang magiging pinuno ng buong eroplano sa hinaharap. Sinasabing ilang panahon na ang nakalipas, ang angkan ay may isang malupit na nagngangalang Ye Junyang na umatake sa ating Celestial Clan. Sa oras na iyon, salamat din sa isang malakas na tao na palihim na lumaban kaya siya ay nakaligtas sa sakuna. Ang ama at emperador ay hindi makapaniwala na ang emperador ng angkan ay maaaring palayain ang mga Diyos. Kaya, ikaw at ang iyong tiyuhin, dalawang emperador, ay namatay sa labanan, iyon ang pinakamagandang resulta. To put it bluntly, itong tinatawag na joint plan din ang plano niyang patayin ako. Tumawa si Yefan. Dahil tinanong mo iyan, natatakot ako na naisip mo na ito sa iyong sarili. Sabi ni Patricia. Sa palagay ko naisip ko ito. Ngunit medyo mahirap gawin. Kung tutusin, ito ang iyong biological na ama. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Napabuntong hininga si Yefan. Kumunat ang noo ni Patricia. Pagkatapos ng lahat, sa isang banda, siya ay masyadong determinado na salakayin si Tartarus, at ang labanan ay hindi maiiwasan. Makakapili lamang si Yefan sa pagitan ng pakikipagtulungan kay Kylander at sa paghihintay sa pagdating ng hukbong Tai Kang. Sa kabaligtaran, dapat tayong magkapit kamay upang harapin ng maaga si Tai Kang, at magiging mas maliit ang pagkawala. Hindi ko alam. Ang usapin sa pagitan ninyo ay hindi isang bagay na maaaring pagdesisyonan ng isang maliit na tulad ko. Isa lang ang itatanong ko sa iyo. Gusto mong huwag kong patayin si Kylander? Umiling si Patricia, gusto kang patayin ni tatay, mapapatay mo lang siya. Sa isang madiskarteng labanan, ang sadyang pag-iiwan ng paraan para mabuhay ay pangarap ng tanga, hindi ako ganoon kamuwang. Kung gayon, ano ang tingin mo sa akin? Nagtataka si Yefan. Subukan mong huwag idamay ang mga inosenteng tao. Kahit ano pa ang resulta, ayokong makita na dahil sa pagkamatay ng isa sa inyo, ang mga kamag-anak ng kabilang partido ay massacre, sabi ni Patricia. Ngumiti si Yefan, ito, maipapangako ko sa iyo. Ang dalawa sa kanila, hindi ko magagarantiya. Ibig mong sabihin, mas mabuting ipagdasal na ikaw ang makaligtas. Tanong ni Patricia. Hindi ako mamamatay kung hindi ako magdadasal o hindi, sabi ni Yefan sa kanyang sarili. Hindi napigilan ni Patricia na matawa at umiling na may kasamang ngiti, pero alam din niyang may lalaking qualified para sabihin iyon. Sige, huwag ka palagi sa palasyo, ilalabas kita. Hindi maiiwasan na may pumunta rito, at hindi comfortable para kay Xiaoyu na lumabas para makita ka, sabi ni Yefan. Narito rin ang mahinang ulan. Biglang sabi ni Patricia. Maraming tao ang namimiss sa iyo, naghihintay na ihatid kita at makasama. Bakas sa mga mata ni Patricia ang kagalakan, ngunit agad siyang nawala sa isip, paano mo ako ilalabas? Pinapayagan ito ng maharlikang ama.
Hoy, hindi comfortable para sa sword god na ilabas ka, ngunit kaya ni Longwu. Kung tutuusin, si Longwu ang iyong ama na nagsisikap na manalo at makipag-blind date para sa iyo. Sinabi kaagad ni Ye Fan kay Patricia kung paano ito gagawin. Nang marinig ito ni Patricia, hindi niya napigil ang mamula, walang hiya. Kabanata 3037. Ito ay isang mahabang kwento. Hindi katakataka na nahihiya siya, dahil ang paraan ni Ye Fan ay mag-date. Ginawa niyang kunwari in love si Patricia, saka niyakap si Patricia at naglakad palabas ng palasyo. Ang mga gwardya ay natural na darating para pigilan sila, ngunit malakas na sumigaw si Longwu na inutusan siyang harapin ang prinsesa, at ang pagpigil sa kanila ay labag sa kalooban ng emperador. Matapos pumunta ang mga gwardya upang humingi ng mga tagubilin, nakuha nila ang utos na pagpapalaya. Sa pag-aaral ni Kylander, kamahalan, kailangan mo ba talagang sundan kita? Tanong ni Liu Sensi sa bakanteng lugar. Simula nang matagpuan ka ni Longwu, nangangahulugan ito na may malinaw na agwat sa pagitan mo at niya sa lakas. Gaya ng inaasahan sa isang taong makakatakas mula sa matandang Yin Monghe na si Yixan, bagamat siya ay tila walang ingat, siya ay talagang napakaingat. You go again? With his character? Protect, bawal patayin ka ng diretso, masyadong delikado, Kylan said. Pero ang prinsesa, sukat na bata si Patricia. Kung talagang gusto niya ang Longwu na iyon, dapat may dahilan siya. Ang unang malaking bagay na kailangan nating gawin ngayon ay harapin sina Taikang at Jian Shen. Longwu here, sumama ka lang sa kanya pansamantala at tingnan ang sitwasyon. Sumandal si Kaylan sa desk at maingat na gumagawa ng isang modelo, parang sakay sa amusement park. Oo, hindi na sinabi ni Liu Sensi. Sa kabilang banda, sa labas ng palasyo. Patricia felt incredible, pinabayaan talaga ni Kylander. Gaano kalakas ang Dragon 5 na nilalaro mo? Hayaan ang maharlikang ama na naisin ka. Wala lang, patayin mo na lang ang dalawang King Kong at tumakas kay Yixan. Walang sinabi si Ye Fan tungkol sa pagbabago ng isip. Ang mas kaunting mga tao ay nakakaalam tungkol sa lihim na ito, mas mabuti. Ganyan si Rao, hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Patricia, hindi kailangan ng lalaki ang layunin ng espada, may ganoong lakas. Pagkalabas ng palasyo, hinayaan ni Ye Fan na lumabas si Shilanyo. Kahit na nasa ring si Shilanyo, hindi ito naging hadlang sa pagtatanim ng ilang gus sa palasyo. Tulad ng para sa mga eyeliner na ito, kung maaari nilang makita ang ilang mga lihim ay nakasalalay sa swerte. Princess Angel, miss na kita. Hindi na makapaghintay si Shilanyo, at niyakap na niya si Patricia pagkalabas niya. Xiaoyu, hindi ka pa rin nagbabago. Akala ko magiging mas mature ka pa ng konti at napakalambing pa rin. Hihi, kung tutusin, nakaka-moisturize. 2 beses umubos si Ye Fan, bukas talaga ang babaeng ito. Habang inaalala ang nakaraan, naglibot sandali ang tatlo sa imperial na lungsod. Patricia, may tanong ako, lagi kong iniisip, bakit ang daming palaruan sa Imperial City mo? Si Ye Fan at Shilanyo ay bumisita sa maraming lugar sa mga araw na ito at maagang natuklasan ang problemang ito. Dahil sa tatay ko. Pagkatapos niyang maupo sa trono, palagi niyang sinusuportahan ang pagtatayo ng maraming amusement facility. Ang pilosopiya ng ama ay kung marami pang palaruan, mas magiging masaya ang mga bata at magiging masaya ang mga bata. Ang celestial race ba ay masyadong nagmamalasakit sa index ng kaligayahan? Ngumiti si Ye Fan, maaaring mahilig siyang maglaro. Last time I saw him, may laruan pa siya sa kamay. May kinalaman ito sa mga karanasan ng aking ama noong bata pa ako, napabuntong hininga si Patricia. Oh, anong ibig mong sabihin? Ang aking lolo, upang maipanganak ang pinaka-perpektong genetic na supling, ay pinili ang aking lola bilang kanyang asawa. Pero that time, may nagustuhan ang lola ko at nakipagtipan pa. Ngunit kinuha ng aking lolo ang kanyang pag-ibig gamit ang isang kutsilyo, at pinatay ang pamilyang Kataypan, at ipinatapon siya sa pagkatapon. Upang maprotektahan ang pamilya, kinailangan ng aking lola na magpakasal sa maharlikang pamilya ng Palatine. Siyempre, maraming tagalabas ang hindi nakakaalam tungkol dito, napakadiri nito, paano ito nagawa ng lolo mo? Wala ka bang baby? Paano magkakaroon ng ganoong kalaking pagkakaiba? Naiinis na sabi ni Shilanyo. Hindi ganyan ang iniisip ng lolo ko. Sa kanyang mga ministro, mayroong isang bagay na katulad ng kapalaran. Nakikita niya na ang maharlikang lola ay mangganganak ng mahuhusay na anak kasama niya. Ngumiti ng mapait si Patricia at sinabing, noong bata pa ang aking ama, natuklasan niya na napakahirap ng relasyon ng kanyang mga magulang. Kung nagkataon, sabay nilang dinala ang tatay ko sa playground at nagbalik ng ilang maliliit na laruan. Ang karanasang iyon ang tanging masayang alaala ng buong kabataan ng aking ama, nang lumabas siya upang makipaglaro sa kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, ang aking imperial na lola, na hindi nakayanan ang mga taon ng sakit, ay nagtaksil sa aking imperial na lolo at nakilala ang kanyang matandang kasintahan. Pinatay ng lolo ko ang lola at ang magkasintahan para parusahan sila. Kaya lang, hindi ko inaasahan na mabunggo ako ng aking ama at makita ang kanilang mga katawan. Ang aking ama ay tinamaan ng husto, at mula noon ay naging tahimik. Nung nilalaro ko yung mga laruan na yon medyo napangiti ako.
Mag-isa rin siyang pupunta sa playground at maglalaro mag-isa buong araw. Marahil ay konsensya ng lolo ng emperador na ikinahihiya niya ang aking ama, kaya hindi niya ito pinilit na tumigil. Hanggat natapos ng tatay ko ang kanyang takdang aralin, maaari siyang maglaro sa labas ng casual. Simula noon, ipinagpatuloy ng tatay ko ang libangan na ito hanggang ngayon. Dinadala rin niya kami sa playground noong mga bata pa kami, at sa totoo lang, masaya kaming lumaki. Nang sabihin ito ni Patricia, may kumikinang sa kanyang mga mata. Halatang iniisip na baka mamatay sa digmaan ang kanyang ama sa lalong madaling panahon, kahit naiintindihan niya ito, mahirap tanggapin. Kaya ganyan yan. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, nag-iisip. Mukhang nakakaawa rin ang God Emperor, ungol ni Sheila nyo. Umiling si Patricia, ang isang yarda ay isang yarda, ngayon ay haharapin ka na ng tatay ko, hindi mo kailangang maging maawain sa ganitong bagay, tutal hindi naman magpapakita ng awa ang tatay ko. Pero prinsesa, tiyak na napakasakit para sa iyo na mahuli ka sa gitna, malungkot na sabi ni Sheila nyo. Gaya ng sinasabi ninyong mga tao, ups and downs, ganyan ang buhay, natatawang sabi ni Patricia. Tumango si Yefan at sinabing, Patricia, isasama kita ngayon para makasama ang lahat. Ang ibig mong sabihin ay si Su Qingzhou at ang iba pa. Sila ba? Malayo. May paraan ako, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sabi ni Yefan. Okay. Sasalubungin ako ng prinsesa. Kumusta ang mga batang babae na inilabas ko? Parang nakalimutan ni Patricia ang mga problema niya saglit, at naging high-spirited na naman. Biglang may naalala si Yefan, nga pala, si Yunyao ay nakakuha ng napaka-high-tech na sibilisasyon kamakailan. Nakipagtulungan din siya sa Dharma Kingdom upang pag-aralan ang isang katawan na maaaring maglipat ng mga kaluluwa. O siya nga pala, pumunta kay Yunyao, hayaan siyang gumawa ng katawan para sa iyo. Doomsday. Hindi ba patay na? Mahabang kwento yan, ano na ang pinagdaanan mo? Pakiramdam ni Patricia ay parang nananaginip siya, pero kung may ganoong teknolohiya, wala akong pakialam. Kung narito ka, dapat naligtas ang muling pagkabuhay ni Angel. Tumango si Yefan at hiniling sina Patricia at Sheila nyo na bumalik muna sa ring. Nakahanap siya ng isang ligtas na lugar, inilipat ang kanyang layunin sa espada, at bumalik sa Human Alliance. Ang Kabanata 3038 ay isang bola. Habang wala si Yefan, natapos na ni Ling Yue, isang malaking engineer, ang pagtatayo ng palasyo. Umaasa sa kakayahan ng pagbuo ng Flint Compass, ang mahiwagang pagbuo ng Kimen Technique, at isang malaking bilang ng itim na teknolohiya at mga super building na materyales na dinala mula sa Moxon. Muling itinayo ni Ling Yue ang isang suspendidong isla. Ang kabuuang hugis ay parang isang mar-ingle na, malaking espada. Ang sinuspinde na chassis ng isla ay nilagyan ng silver black metal, at ang Kimen Array ay nakaayos sa loob ng metal isolation layer. Sa ganitong paraan, kahit atakihin ang lumulutang na isla, mahirap mabaril, at mas mahirap sirain. Sa lahat ng direksyon ng isla, may mga nakatagong mekanismo sa lahat ng dako, isa-isang sinag ng butil ng mabibigat na artilleria, kadalasang nakatago sa loob. Kapag nagsimula na ang labanan, ilalabas nito ang orihinal na power light cannon sa iba't ibang anggulo ng walang anumang dead end. Hindi banggitin ng mga monghe sa bukas na mundo, kahit nasa estratehikong antas, kailangan nilang timbangin ang mga ito. Bukod sa mga combat defense na ito, napakaganda ng tanawin ng isla. Binago ng disenyo ng palasyo ang likas na impresyon ng mga tao sa palasyo, gamit ang mga bagong materyales, puno ng futuristic na teknolohiya. Ang mga malalaking lupon ay magkakaugnay, at ang mga lupon na ito ay maaari ding kontrolin upang mag-interlace at magsalin sa isa't isa sa pamamagitan ng paraan ng array. Ang dahilan kung bakit hindi isinasaalang-alang ang mga gusaling masyadong matataas ay dahil kapag nasa combat state na ang mga ito, ang mga ring building na ito na hindi matatayog ay direktang lulubog sa loob ng isla upang maiwasang madaling masira. Kabilang sa mga ito, ang apat na pangunahing singsing, katulad ng asul, pula, puti at itim, ay kumakatawan sa apat na tradisyonal na angkan. Mayroon ding ilang maliliit na singsing, na may iba't ibang kulay, na kumakatawan sa ilang malalaking angkan at miyembro ng mga imperyo ng tao tulad ng Arcane Domain. Noong unang nakita ni Yefan ang mga drawing ng disenyo, kailangan niyang isipin kung ang babae ay inspirasyon ng Olympic Games noong sinaunang panahon. Siyempre, biro lang ito. Namangha si Yefan sa surreal fantasy na palasyong ito na talagang itinayo. Ang tanging nakatayong matangkad sa isla ay isang napakaitim na higanteng espada. Ang salitang, Sword God, ay nakaukit sa espadang ito, at ito ang tanging bagay sa isla na mas mataas kaysa sa palasyo. Ang buong palasyo ay pinangalanang Sword God Palace. Wow, ang daming tao. Pagbalik sa Zhongzhou, natigilan si Shilanyu sa dami ng tao dito. Ang Zhongzhou ay masikip sa mga tao, ang mga magsasaka ay siksikan sa kalangitan, at ang mga sasakyang panghimpapawid ay sinuspinde sa lahat ng dako. Isang malaking bilang ng mga tao ang ipinadala mula sa iba't ibang mundo. Para lamang masilip ang bagong emperador ng sangkatauhan, itinatag ang bagong palasyo.
Dahil sa relasyon sa pagitan ng Sword God, ang mga tao ay nakakuha ng tiwala sa buong eroplano sa mga kamakailang panahon. Si Yefan mismo ay hindi kailanman naisip na magkakaroon ng napakaraming tao na haangga sa kanya at darating upang maglakbay. Kaya't ang Zhongzhou Teleportation Array ay nagsimula ng limitahan ang kasalukuyang. Ngayon ang lugar na ito ay malapit ng maging destinasyon ng turista, ngumiti si Yefan at umiling. Hihi, hindi ba tama lang, hindi ba ganito ang kapangyarihan ng paniniwala? Masayang sabi ni Shilanyo. Nag-chat ang dalawa, ngunit nalaman na may mas kaunting tao. Lumingon si Yefan at nakitang tulala si Patricia sa tabi niya. Anong meron? Prinsesa, ikaw, paano mo nagawa? Batas ng eroplano. Ang batas ng paglipat ni Yefan ay direktang nagulat kay Patricia. Tumango si Yefan, di ba sabi mo, may solusyon ako. Habang papunta sa Sword God Palace, hindi nakaalma si Patricia. Mas pinapahalagahan niya ang batas na ito kaysa sa kahangahangang nakalawit na kuta ng imperial na ito. Hindi nakakagulat na sinabi mo na hindi ka na mahihirapan, ang iyong kakayahang makatakas ay masyadong mapangahas. Narinig ko lang na ang unang strategic level sa ilalim ng Second Demon Throne, ang Demon Whale Delphi ay maaaring palitan ng likido. How dare you gumawa ng isang pamalit na espada? Natutunan ko ito habang nakikipag-sparring ako sa Delphi, sabi ni Yefan. Walang imek si Patricia, napabuntong hininga na lang siya sa emosyon, palom sa loob ng 3 araw, dapat ay paghanga ka. Hindi ako sanay, nakasimangot si Patricia. Ano? Palagi mong pakiramdam na ikaw ay isang maliit na tao, madali ko itong hawakan, ngunit ngayon ay bigla itong hindi maintindihan sa akin, ungol ni Patricia. Hindi napigilan ni Yefan na sandutan ang mukha ni Prinsesa Tianchen, ganyan ba ang nararamdaman mo? Kapag nasa lupa, si Lao Su ang namamahala sa iyo. Naglabas ng ngipin si Patricia at pinandilatan ang lalaki. Binigyan ni Yefan ang mga babae ng voice transmission, at hiniling kay Su Qingzu at sa iba pang mga babae na pumunta para magkita. Pagdating niya sa isang palasyo na karaniwan niyang tinitirhan, dumating na sina Su Qingzu at Ning Zimo. Asawa, hindi ka ba pumunta sa Celestial Clan para magtanong tungkol sa balita? Kaya ikaw, pumunta para sunduin ang mga babae. Si Su Qingzu ay mukhang hindi nasisiyahan. Hindi, Mrs., hindi mo ba nakikilala kung sino siya? Mabilis na nagpaliwanag si Yefan. Marahan nang umiti si Su Qingzu, para takutin ka, paano mo makakalimutan na ganito ang hitsura ng prinsesa noong siya ay nasa Earth? Qingzu, matagal nang hindi nagkita. Welcome back, Angel, oras na para tawagan si Patricia. Lumapit si Su Qingzu at niyakap si Patricia. Sa pamamagitan ng paglipat ni Yefan, sina Nayan Rujiao, Wu Yeju, at iba pang mga kababaihan ay nakipagkita kay Patricia sa mahabang panahon. Ang lahat ay nakaranas ng Earth Defense War ng magkasama, kaya ang mga damdamin ay talagang mas mahusay kaysa sa inaakala ni Yefan. Patricia, noong nasa Earth ka dati, paano mo naisip na hindi ko na dapat bitawan ang Wordless Book? Alam mo ba ang pinagmula ng Wordless Book? Tanong ni Su Qingzu. Nilagok ni Patricia ang mga panghimagas na dala mula sa lupa na may masayang mukha. Bago siya dumating, nagreklamo siya na ang mga dessert ng Celestial Race ay masyadong mura, at masarap pa rin ang mga ito na ginawa ng mga tao. Nang marinig ang tanong ni Su Qingzu, umiling siya, hindi ko alam. Kung gayon ikaw. Ito ay dahil hindi ko alam ang pinagmulan ng bagay na ito, kaya ito ay tiyak na pambihira. Higit pa sa aking kaalaman, nangangahulugan ito na ang bagay na ito ay may kaunting pagkakataon at makakatulong sa iyo. Sabi ni Patricia na nakaumbok ang pisngi. Ilang saglit na hindi nakaimik ang mga babae, at sumugal si Patricia. Ngunit lohikal, walang problema. Si Su Qingzu ay mukhang walang magawa, iniisip na alam ni Patricia ang higit pang mga lihim ng libro. Kumain ka ng mas kaunti, ang katawan na ito ay kay Angel, huwag mo siyang gawing mataba. Hindi napigil ang sabihin ni Yefan. May sakit ka ba? Ngayong kontrolado ko na ang aking katawan, paano ako tataba? Kapag tumakas ang kaluluwa ko, kakain ng taba ang mga mortal ni Angel. Malabong sabi ni Patricia na may cream sa bibig. Asawa, gusto mo ba talagang umalis si Patricia sa katawan na ito? Tanong ni Su Qingzu. Dahil may mga kondisyon ngayon, maaari silang paghiwalayin ng natural, na mabuti para sa kanila, sabi ni Yefan. Wala akong problema sa araw ng paghuhukom, magagawa ko ito anumang oras. Humigop ng kape si Chu Yunyao na may pag-asa. Hindi maiwasan ni Patricia na sumulyap kay Doom, okay lang ba talaga itong Dharma King? Papatayin ba nito ang prinsesa? Siguro, mas mabuting mag-ingat ka, bahagyang ngumiti si Doom. Mukhang nagulat si Patricia, God. Doomsday will be a joke. Hindi ka bola. Shut up. Kainin mo. Hindi napigilan ni Yefan na tapikin ang ulo ng babae. Kabanata 3039 na muntik na akong maniwala. Sword God. Binabalaan ka ng prinsesang ito. Kahit na mas magaling ka sa akin ngayon, hindi ibig sabihin na palagi mo akong masasaktan. Kinuha ni Patricia ang tinidor ng cake at itinuro si Yefan para pigilan. Hey! Ano ang ibig mong sabihin na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon, hindi ako naging mas mahina kaysa sa iyo? Sabi ni Yefan na may masamang ngiti, noong bata ka pa, dinala ka sa hita mo at binugbog.
Namula si Patricia nang maalala ang nangyari noon, tumahimik ka. Huwag mo nang banggitin. Nagtawanan ang mga babae. Sabay sandal at paatros, tila nagbalik tayo sa mga araw na tayo ay namumuhay sa paghihirap sa lupa. Nag-reminisce at nag-afternoon tea. Si Chu Yunyao at Doom ay abala sa paggawa ng mga bagong katawan. Ang Spark Gene ay patuloy na pinalakas at binago, at ang katawan na ginawa ngayon ay may napakataas na pundasyon. Gayunpaman, si Patricia ay nasa bloodline ng Platinum Protoss pagkatapos ng lahat. Kung isa sa alang-alang ang mga kinakailangan ng kanyang bloodline, umaasa siyang makakuha ng gene ng Platinum Royal Family. Sa kabutihang palad, hindi ito mahirap. Sa tirahan ni Patricia, may naiwan siyang sample ng dugo. Ang maharlikang pamilya ay karaniwang nag-iiwan ng ilang dugo para sa mga emerhensya, tulad ng pagpapagaling, pagtukoy ng mga pagkakakilanlan, at iba pa. Matapos makuha ni Chu Yunyao ang sariling dugo ni Patricia, nagsimula siyang lumikha ng isang katawan batay dito. Bagamat aabutin ng ilang araw, sa kabutihang palad ay nawawala sina Longwu at Patricia. Hanggat hindi masyadong mahaba ang oras, walang mangyayari sa Celestial Race. Pagkatapos ng lahat, ang pagsubaybay sa isang madiskarteng antas ay hindi isang madaling gawain. Gayunpaman, kung makita ni Kylander na biglang bumalik ang kanyang anak na may orihinal na hitsura, malamang na mabigla ito. Naisip ito ni Ye Fan, at pagkatapos ay sinabi niya na si Longwu ang nakahanap ng isang mahusay na kaibigan upang tumulong sa paglutas ng pisikal na problemang ito. Sa ganitong paraan, imposibleng matulungan si Chu Yunyao na bumuo ng linya, pumasok sa kaharian ng mga Diyos, magbukas ng ilang kumpanya ng teknolohiya, at kumita ng pera mula sa mga Diyos. Hindi pa nakakalaro si Patricia sa Kyushu, kaya bihira lang ang pagkakataong maubusan siya, kaya hindi niya napigilan ang kanyang kaguluhan. Sina Shilanyu at Wu Yesho ay kinuha ang trabaho ng pakikipaglaro sa kanila, at nang sila ay naghihintay, lumabas sila upang maglaro ng magkasama. Masaya rin si Ye Fan na samantalahin ang pagkakataong makilala ang sarili niyang palasyo, at sistematikong pinuhin ang kanyang swordsmanship at martial arts. Ngayon, maraming kawani ng alyansa ng tao sa Sword God Palace. Ito ang mga taong maingat na pinili ni Su Qingzhou, at sila ang magiging mga crony ng imperial na pamilya sa hinaharap. Ang istruktura ng orihinal na bahay ng Elder ng 30 at 10 estatwa ay unti-unting binago ni Su Qingzhou. Gayunpaman, ang mga powerhouse ng tao na ito ay hindi iniisip ang pagiging overhead. Masaya si Emperor Ziggy na maging kanyang tagapagturo at dekano ng akademya. Si Xiao Qingshan ay guman sa pagiging midwife, at nabalitaan kong naging abala siya sa panganganak sa pamilya kamakailan. Ilang unspoken, walang katapusang honeymoon. 10 sa mga magagandang bulaklak na ito, natural, hindi ito mahalaga. Si Zhou Wangxian ang may kaunting pananagutan, at tutulong kay Su Qingzhou at makipag-ayos sa ilang mga angkan saan man. At si Jiang. Dahil mas kapaki-pakinabang ang batas para sa depensa, at siya mismo ay gustong maging opisyal, kaya nanatili siya sa Sword God Palace. Gabi. Nag-practice si Ye Fan ng ilang araw sa gravity room na may pagkakaiba sa oras, at napakasaya niya. Pagkatapos maligo ng mainit, titingnan niya kung ano ang ginagawa ni Su Qingzhou. Habang nasa daan, dumaan si Ye Fan sa opisina ni Jiang at nalaman kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit medyo hindi siya nakaimik. Anong ginagawa mo? Tiningnan ni Ye Fan ang tambak ng mga baraha sa mesa ni Jiang. Jiang ay nakatingin sa screen ng computer na nagpe-play ng instructional video ng mga magician sa Earth. Kamahalin. Kamahalin. Jiang He was so invested kaya hindi niya napansin na pumasok si Ye Fan. Kamahalan, hindi ka pa nakakaakyat sa trono. Sumimangot si Ye Fan, nag-aaral ka ba ng magic? Jiang. Ngumiti ng nahihiyang, oo, naiintindihan ba ito ng Panginoong Espada? Ano? Tungkol sa magic. May magic ba? Ang batas ng iyong eroplano. Nagtataka si Ye Fan. Huminga ng malalim si Jiang, walang alam si Lord Sword God, wala ka sa mga araw na ito, ang Diyos ng astrolohiya sa Alpha God Realm ay ilang beses na narito. Astrology. Darating siya, ano ang kinalaman nito sa pag-aaral mo ng magic? Tanong ni Ye Fan. Ang matandang soro ng astrolohiya, palaging sinasabing tumulong sa ilang diyosa sa panghuhula, at physiognomy. Ang taong ito ay nagsabi nito ng buo, naglalaro ng isang pares ng mga arcane card, nagsasagawa ng lahat ng uri ng pandaraya, at sinusuyo ang mga diyosa. Tuwang-tuwa. Jiang. Galit na sabi. May relasyon ba sa iyo, Dragon Novel Network ko? Xiaodaba. Com. Sinabi ni Ye Fangxan, tumpak ba na magkaroon ng Su Qingzhou sa paghuhula? Nagsasaya lang ang mga babae. Siyempre may kinalaman yan. Jiang. Sabi ng may seryosong mukha, kung magpapatuloy ito, kung ang kontrabida ay walang anumang kakayahan na pasayahin ang mga babae, hindi ba matitiyak ang kanyang katayuan? Ikaw ay may status ng umutot. Hindi ka maaaring maging una sa pagsasanay. Mas aktibo ka kaysa sa iba. Hindi na makapaghintay si Ye Fan na laslasan ng espada ang lalaking ito, ano ang iniisip niya buong araw? Ito. Ang kontrabida ay may mga matatanda at kabataan. Kapag nawala ang pagmamahal ng iyong asawa, mahihirapan ka. Jiang.
Nagkaroon ng ekspresyon na hindi mo naiintindihan ang mga paghihirap ng mundo. Hindi napigilan ni Yefan ang pagtawa at pag-iyak, tama na nagusto ako ng babae ko, para mailigtas mo ito. At ang astrolohiya, sabihin mo sa kanya, huwag ayusin ang mga walang kwentang iyon. Kung hindi, laslasan siya ni Lao Tzu ng espada. Hindi nagkukulang ang imperyo ko ng isa o dalawang strategic level. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang. Oo, tiyak na ipaparating ito ng kontrabida. Ang kontrabida ang pinakaayaw sa mga taong marunong lang manampal ng kabayo. Tamad si Yefan na makinig, tumalikod siya at umalis. Nang dumating siya sa pag-aaral ni Su Qingzhou, ang babae ay nabighani sa isang real-time na mapa ng bituin. Miss, anong tinitingin-tingin mo? Niyakap ni Yefan ang babae mula sa likod. Kung titingnan ang marcha ni Taikang at Satan, sa kasalukuyang bilis, may natitira pang isang buwan bago magsimula ang digmaan. Kung gusto ni Kylander na kumilos, dapat sa loob ng buwang ito. Napabuntong hininga si Su Qingzhou Yuyo, marami pa tayong mga bagay na hindi pa natin napaghandaan. Halimbawa, ang inorganic na teknolohiya ng Moxon, na marami sa mga ito ay hindi pa nakakabisado. Kami, hindi nakaisip ng paraan para harapin ang panuntunan ng Sun Table, ni Dries. Ang mga alituntunin ng mukha ay hindi pa rin malinaw, at hindi ko alam kung paano lalabanan ang labanang ito. Kailangan kong kumain ng paisa-isa. Kakausapin ko muna si Kyland at Taikang. Sabi ni Yefan. Lumingon si Su Qingzhou at hinawakan ang mukha ng lalaki, asawa, 2 araw ko nang iniisip, kung papatayin mo si Kylander, tiyak na nasasaktan si Patricia. Naranasan niya ang hirap at ginhawa sa amin, pinatay ang kanyang ama. Masyadong malupit. Ayoko, pero kahit sabihin ko kay Kyland na hindi ako galit sa kanya, maniniwala ba siya? Napangiti si Yefan. Actually, naisip mo na ba, walang puso si Kylander na maging emperador? Kung hindi, hindi niya hahayaang maupo si Taikang sa trono at titiisin ang hilig ni Taikang na magrebelde, kaya kumilos siya. Ang gusto niya ay ang kanyang Palatine royal family, na laging matatag na maupo sa trono ng mga Diyos. Ibig sabihin, hanggat kumbinsido siya na hindi mo pagbabantaan ang Palatine royal family, hindi siya magiging kaaway sa iyo. Ang tanong ay, paano siya makumbinsi? Tanong ni Yefan. Naghinala si Su Qingzhou, talagang. Hindi mo alam. Anong ibig mong sabihin, dapat ko bang malaman? Asawa, huwag kang magtaksilan, sabi ni Yefan. Hindi mo ba ginagawa ito? Pinaikit ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, hindi mo ba ako pinapaalala? Subukan ang aking saloobin. Saglit na nag-isip si Yefan, at hindi niya maiwasang magulat, You mean marriage? Hindi mo ba talaga iniisip iyon? Si Su Qingzhou ay hindi nagkaimik at nag-aatubili na sinabi. Kapag naging pamilya na ang Sword God at ang manugang ng Palatine royal family, hindi na kailangang mag-alala ni Kyland, nilusob mo na ba ang Celestial Clan? Siyempre, ang saligan ay si Patricia ang magiging koro ng prinsipe at magiging reyna, upang ang Palatine royal family ay magkaroon ng maayos na paglipat. Ang tanging bagay na hindi sigurado ay kung ang Palatine royal family ay pinahihintulutan na makihalubilo sa dugo ng dragon. Si Yefan ay may komplikadong ekspresyon. Nakasimangot, at natahimik ng matagal. Pagkatapos, tumawa si Yefan, pinagpag ang kanyang daliri, at masayang sinabi, Asawa. Naghuhukay ka na naman ng butas. Muntik na akong maniwala. Kabanata 3040 naglalaro bilang isang baboy at kumakain ng tigre. Naaliw si Su Qingzhou, ano ba ang pinagsasabi mo, this time seryoso na ako. Bagamat hindi ko gusto, iniligtas ako ni Patricia, ayokong panuurin kang patayin si Kylander, pero ano? Huwag na. Okay. Ako ay isang matandang asawa at isang matandang asawa, at palagi nila akong niloloko. Hindi yun mabait. Asawa, tama na. Ikan-away ni Yefan ang kanyang kamay. Hindi alam ni Su Qingzhou kung iiyak o matatawa, at walang magawang tumingin sa lalaki. Asawa, anong klaseng pag-iral sa tingin mo ako, gusto mo bang maging mapagmatsyag tungkol sa akin? Anyway, ang tanging asawa sa puso ko ay si Su Qingzhou, at wala akong pakialam sa ibang Diyos Clan at Demon Clan prinsesa. Matuwid na sinabi ni Yefan, wala namang ibang tao sa eksena. Tama na. Diretsyong sinuntok ni Su Qingzhou ang lalaki, huwag kang manggulo. Pag-aaralan ko ito kasama mo. Hindi ako nagbibiro. Matapos makagat ng ahas sa loob ng 10 taon, natakot siya sa lubad. Bagamat medyo hindi nararapat, nakapagdesisyon na si Yefan, at tiyak na hindi siya aakyat ng baging sa bagay na ito. Umiling si Yefan at sinabing, anyway, hindi ako sang-ayon sa bagay na ito. Bakit? Ako ba ang klase ng tao na sinasaktan ng asawa ko para sa sarili kong kapakanan? Kahit magdusa si Patricia para sa A. Samantalang, ayokong magdusa ka palagi. Bakit ka bumalik noon? Ito ay dahil naaawa ako sa aking asawa kaya gusto kong gumawa ng mas mahusay sa hinaharap, sabi ni Yefan. Walang magawa si Su Qingzhou tungkol sa kanya, dahil pinilit mong sabihin iyon, pagkatapos ay kalimutan mo na ito, wala akong magagawa kundi humingi ng tawad kay Patricia. Hoy, baka mas makapangyarihan si Kyland kaysa sa akin, at hindi tiyak kung sino ang mamamatay noon. Ang lakas ng loob mo.
Kahit sino pa ang kanyang ama, kailangan mong gawin ang iyong makakaya. Pinandilatan ni Su Qingzhou ang lalaki, tumalikod, nag-isip. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Su Qingzhou. Si Wai Su ba? Suso, bumalik siya mula sa kay Fungo. You, that's really affectionate. Hehe. Ewan ko ba, ilang araw na lang walang balita. Sinagot ni Su Qingzhou ang telepono, Wai Su, ano ang problema? Qingzhou, paano inayos ni Ye Fan ang kanyang mga apprentice? Ilang maliliit na bulaklak lang. Maliliit na ihulog ang mga ito. Wala akong ginawang special arrangement, kaya nag-disband na lang ako at hinayaan ko silang mag-practice ng mag-isa. Nagtaka si Su Qingzhou, bakit mo tinatanong ang tungkol dito? Kalalabas ko lang ng kay Fungo, gumagala ako sa Xiaoshu, tapos nakilala ko sila. Nagkaroon sila ng problema, pero hindi ko alam kung paano ito inayos ni Ye Fan, kaya hindi ako naglakas loob na magtanong ng padalos-dalos, sabi ni Xiao Waiso. Narinig ito ni Ye Fan, diretso niyang sinagot ang telepono at nakakunot ang noo na nagtanong, ano ang problema ni Xiao Luo? Ikaw Fan. Nandito ka ba? Napabuntong hininga si Xiao Waiso, ano ang ginawa mo? Ang sarili mong disipulo, hindi mo ba inayos na may manood nito? Nakarating na ba sila sa Kyushu? Bakit hindi ka pumunta at tingnan mo mismo? Sabi ni Xiao Waiso. Napaisip si Ye Fan. Saglit, saka tumango, sige, pupunta ako dito, sabihin mo sa akin ang lokasyon. Xiaoshu, Fengyu City. Gumawa si Ye Fan ng disguise para sa kanyang sarili bago umalis. Sa isang restaurant sa Fengyu City, natagpuan ni Ye Fan si Xiao Waiso na nag-iisang umiinom. Nang makita ni Ye Fan si Xiao Waiso, hindi napigilan ni Ye Fan na matigilan. Okay, Chaos Realm, talagang ipinaunawa mo ang mga batas ng eroplano. Hindi maiwasang magtaka ni Ye Fan, hindi nakakagulat na nanatili siya sa Fengqiu nang napakatagal, talagang kapaki-pakinabang ito. Sayang lang at kailangan pa ng oras para mag-improve, pero sa Promise Array, hindi dapat magtagal. Hihi, ang pundasyon ng mga tao ay hindi masama, at bukod pa, hindi ako masyadong bata, at ako ay nawasak ng hangin at hamog na nagyelo. Hinawakan ni Xiao Waisu ang kanyang mukha nang may hinanakit. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa, hindi ba't napakaamo ng mukha mo? Binigyan siya ni Xiao Waisu ng mapuputing tingin, sabi ko, bakit nagbabago ang mukha mo, at may mukha ka pang hindi mo alam, bakit, gusto mong balikan ang kwento ni Kuya Leng? Tikman. Hindi. Huwag mo akong intindihin, hindi madali para sa akin na magpakita ka agad, sabi ni Ye Fan. Siguradong makikilala ang sarili niyang mukha sa sandaling ito ay lumitaw. Bago niya alam ang sitwasyon ni Hua Xiaoluo at ng iba pang mga disipulo, hindi pa niya napagpasyahan kung personal siyang lalapit. Hindi sa ayaw niyang makipagkita sa mga alagad, kundi nasa panganib siya ngayon. Ang pagmamadali upang makipagkita sa mga alagad, na nagpapakita kung gaano sila kalapit, ay magdudulot lamang ng kaguluhan sa kanila. Hindi rin kaya ni Long Wu. Paglabas niya, kapag nalaman siya ni Kylander, malalantad na siya. Para naman kay Leng Xingchen, isa rin itong pagkakakilanlan na hindi na basta-basta magagamit. Sa desperasyon, kinailangan ni Ye Fan na baguhin muli ang kanyang mukha. Kung gayon, ano ang tawag ko sa iyo ngayon? Tanong ni Xiao Waisu. Tawagan mo ang asawa mo. Namula ang mukha ni Xiao Waisu. Nagbibiro ako, tawagin mo ito kahit anong gusto mo, sabi ni Ye Fan, para lang napagtanto na medyo sobra na. Maaaring nagbago ang mukha ng isang estranghero, at walang ibang babae sa tabi niya, kaya siya ay bumitaw. Pero hindi ko inaasahan na ganoon pala kalaki ang reaksyon ni Xiao Waiso. Ubu, magnegosyo na tayo, ano bang problema ng apprentice ko? Huminga ng malalim si Xiao Waiso at hinayaang hamupa ang pamumula ng kanyang mukha. Sumama ka sa akin. Umalis ang dalawa sa restaurant at pumunta sa malapit na inn. Kahit na nakatayo siya sa likod bahay ng inn, magagamit din ni Ye Fan ang kanyang divine sense para makita ang sitwasyon ng isang kwarto sa loob. Sa sandaling ito, ang kanyang 5 direktang disipulo, sina Hua Xiaoluo, Sima Rofeng, Luo Li, Anyi at Yao Raoyan, ay nasa loob. Elder sister, huwag kang pumunta. Ayos lang kami, halatang baboy at kumakain ng tigre ang matabang lalaking iyon. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng mga tao sa Feng Yucheng, mahigit 500 sunod-sunod na panalo na siya? Sabi ni Yao Raoyan. Kung sino ang nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre, siya ay baboy. Mukha siyang bola at mukhang tanga, ngunit kapag gumamit siya ng espada, siya ay nagiging tao, galit na sabi ni Luo Li. Napakalakas ng kanyang swordsmanship kaya sa Divine Sword Sect, nagawa siyang patatagin ng master. Natatakot ako na wala sa kanyang level si Senior Cup Mo Ting. Sayang naman ang ganyang eskrimidor na handang gamitin ng ganyang kalokohan. Maging kanilang kasangkapan sa pangangalap ng pera, bamantong hininga si Sima Rufeng. Hindi, nasa kamay pa rin nila ang iyong mga espada. Kung magtatagal ito, tiyak na mabenta. Kung makakakuha ka ng napakaraming pera, mabibili mo ba ang mga espada? Sabi ni Hua Xiaoluo. Sinusubukan kong humanap ng paraan para makabalik sa clan para magsama-sama, sabi ni Yao Raoyan. Paano sina Anyi at Rufeng? Pareho silang sibilyan, at wala silang mapagkukunang pinansyal, sabi ni Hua Xiaoluo.
Elder sister, ayos lang, wala na ang espiritual na kasangkapan, magagamit pa rin natin ito, sabi ni Sima Rufeng. Iyan ba ay isang bagay ng espiritual na mga kasangkapan? Ang espadang iyon ay ibinigay sa atin ng amo noon, handa ka bang mahulog sa kamay ng mga tagalabas? Tanong ni Hua Xiaoluo. Bakas sa mukha ng ilang tao ang sakit at ayaw. Hindi mo kailangang sabihin, ako ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Bagamat binuwag ng Master ang Divine Sword Sect, hindi ako maaaring umupo at huwag pansinin ito. Gagamitin ko ang espada ko bukas, bilang taya, para puntahan ang lalaking iyon para pag-usapan ang espada. Seryosong sabi ni Hua Xiaoluo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.